Ayan, hanggang ngayon hindi pa rin nagkasundo or hindi pa rin nag-uusap ang pamilyang Yulo. No, hindi pa rin nakikipagsundo si Carlos Yulo sa kanyang mga magulang, lalo tigit sa kanyang nanay si Ma'am Angelica Yulo. No, parang ang tagal-tagal na ng hidwaan nila na to, bakit hindi pa rin nagawin ay hindi pa rin sila nagkakasundo. No, kawawa naman itong mga magulang ni Carlos Yulo sa kabila ng tamasa ng napakalaking pera na tinatamasa ngayon ni Carlos Yulo dahil sa tagumpay ng kanyang pagkapanalo sa Olympic ay hindi pa rin sila nagkakasundo ng kanyang mga magulang, no? At kung maalala natin nung mga nakarang araw ay nagtrending na naman itong si Carlos Yulo dahil umano sa pagsusot nito ng crop top. At ayon pa ito kay Carlos Yulo, yung kaya daw niya isinuot yung crop top na damit na ito dahil daw ito ay sa kagustuhan ng kanyang girlfriend na si Carlos Yulo. So ibig sabihin lamang nito, nagpapatunay lamang na itong si Carlos Yulo ay nadidiktahan ng kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Pero hindi naman natin sinasabi talaga nadidiktahan. Malay natin, baka rin gusto din naman ni Carlos Yulo magsuot ng crop top na damit. Siyempre sunod sa uso, di ba? Baka gusto niya ring tikman o gusto niya ring maranasan magsuot ng crop top na damit. O hindi ba? Ang nakakapanghinayang lang po dito na parang masakit lang sa loob natin. Anyway, wala naman din tayong pakialam doon sa kanila kung ano man ang kayamanan meron sa tamasa ngayon. Yung sa atin lang naman ay nagbibigay lang naman din po tayo ng reaction tungkol kay sa Yulo family na hanggang ngayon ay talagang hindi pa rin nagkakasundo at hindi pa rin umuwi si Carlos Yulo sa kanilang tahanan upang makipag-usap sa kanilang mga magulang lalo tigit sa kanyang nanay na si Angelica Yulo. Alam niyo po, napakasakit na marinig natin kasi na meron tayong napanood na isang video, may nag-leak na video habang nag-uusap itong si Mrs. Yulo sa kasi Carlos Yulo, no? Talagang ang sama ng mga binibitawang salita ni Carlos Yulo dito sa kanyang nanay na sinasabi niyang ninakaw ni Angelica Yulo yung kanyang pera sa bangko. So asin narinig natin ito at nagkalat din ito sa social media, nag-leak din ito sa mga Facebook, sa mga YouTube at sa iba't ibang platform pa ng social media. Nag-leak itong pag-uusap ni Mrs. Yulo sa ni Carlos Yulo na talagang sinisigawan ni Carlos Yulo yung kanyang nanay at sinasabing magnanakaw at ninakaw yung kanyang pera sa bangko, no? Parang napakasakit isipin nito mga sinasabi ni Carlos Yulo. Napakasakit sa dibdib sa damdamin nating mga anak dahil yung nanay natin simula't simula yung nanay at mga magulang natin na nag-aalaga mula sa sinapupunan hanggang sa sinilang ka, hanggang sa lumaki ka, hanggang sa nagkaroon ka ng naging matagumpay ka sa buhay, ang nanay mo ang laging nandyan at nag-aalalay sa iyo nung hindi ka pa matagumpay, nung hindi ka pa mayaman, nung hindi ka pa nananalo sa gold sa Olympic na yan. Ay talagang nandyan yung nanay mo para suportahan ka. Pero ngayon, ang sakit lang sa pakiramdam ng bilang isang anak, no, bilang din anak din tayo, na maswerte ka nga Carlos Yulo dahil mayaman ka na mayaman ka, kami mahihirap hanggang hindi pa rin kami yung mayaman dahil wala naman talaga kaming kakayanan na katulad sa kakayanan mo na talagang magaling ka, no? Sa atin lamang dito, nagbibigay lang tayo ng reaction, Carlos, sa Yulo family, yung lalo tigit kay Carlos Yulo, nasaan na po, kung may nagawa man yung nanay mo na hindi maganda doon sa pera mo, isipin mo na lang, ginamit niya yun sa pamamahay ninyo, pinaayos ng bahay, binayad ng kuryente, pinayad ng tubig, pinabili ng pagkain, pamasaya ng tatay mo, pagpapasok sa trabaho, at ganun din ang mga kapatid mo. No, pero yung sasabihin mo na magnanakaw ka, ninakaw may pera ko sa bangko, di ba? Yung nanay niya nag-react din naman na gusto mo ilabas ko yung mga resibo, ganun-ganun, na talaga hindi siya nagnakaw ng pera ng anak niya doon sa bangko, di ba? So sana naman isipin mo na lang Carlos Yulo, no, na yung nanay mo hanggang ngayon ay naghihirap pa din sa kabila ng ang yaman mo ngayon, 120 million mahigit ang pera mo ngayon. Na sinabi pa nga ni Chavit Singson na kapag nakipagbati ka sa magulang mo at lumapit ka sa mga magulang mo, bibigyan ka pa niya pa ng 5 milyon. Parang bigay tulong pa rin sa iyo kapag nakipagbati ka sa mga magulang mo, no? So, anyway, napakalaki na ng pera mo, 120 million, hindi mo na alam kung saan mo yan gagastusin, Carlo. Ito si Carlo din minsan-minsan ay sumisilip din ito sa live ceiling ng nanay niya na si Ma'am Angelica Yulo. Kasi nagla-live itong si Ma'am Angelica Yulo, yun doon siya kumukuha ng kanilang kabuhayan ngayon sa pagla-live ceiling. Katunayan, ang dami-daming sumusuporta kay Ma'am Angelica Yulo ngayon sa kanyang pagla-live ceiling, no?
Maraming mayayaman. Si Boy, ano ba yon? Yung sikat din na namimili ng mga gold, ng mga ano, yan talagang sinusuportahan siya, no? Namimili ng maraming paninda para lang makatulong dito sa Yulo family, no? Isamantalang itong anak nitong si Carlos Yulo ay pasilip-silip lang doon sa live ng nanay niya, hindi man lang yata naisip ni Carlos Yulo na yung kanyang nanay, ang kanyang pamilya ay nahihirapan. Yung nanay niya nagpupuyat. Kita naman natin yung mata ng nanay ni Carlos Yulo, si Ma'am Angelica, ay halos mamagamaga na yan sa puyat dahil sa pagtitinda ng dahil sa pagla-live ceiling niya gabi-gabi. Mabuti itong kapatid ni Carlos Yulo na si Eldro, napakabait, no? Tinutulungan niya yung nanay niya sa pagla-live ceiling. No, samantalang Carlos, alam mo, napakalaki ng pera mo. Hindi na dapat nagtatrabaho yung nanay mo ng ganyan eh. Kasi matanda na siya, ang laki-laki ng pera mo. Sana tulungan mo na lang siguro sila, no? Para hindi na sila nahihirapan sa buhay nila. Alisin mo na yung pride kung ano man ang hindi niyo pagkaunawa ng nanay mo. Alisin mo na yan. Ang importante dito eh, may nanay at may tatay kapag nabubuhay. Carlos Yulo, tatandaan mo, Kaloy. Huwag mong antayin na dumating ang panahon na pagsisisihan mo yung ginawa mong yan. No, hangga't buhay ang mga magulang mo, alagaan mo at mahalin mo, iparamdam mo sa kanila na talagang mahal mo sila, yung kayamanan na nakuha mo, na panalunan mo sana, tulungan mo sila. Dapat sa kanila mo yan ibinibigay, hindi sa girlfriend mo, whatever dyan, o sa ibang tao. O anyway, hindi natin hinuhusga ng girlfriend mo, na si Chloe San Jose. Pero ang sa atin lamang dito, sana, okay, nandyan girlfriend mo, love mo girlfriend mo, wala tayong magagawa dyan kasi mahal mo girlfriend mo. Paano naman yung mga magulang mo, yung nanay mo, tatay mo at kapatid mo, nahihirapan sila, Carlos Yulo, 'di ba? Sana isipin mo rin yung salip na hindi lang lahat doon sa girlfriend mo nakapokus, no? Tingnan mo din yung kalagayan ng mga magulang mo kasi lag mo na lang iisipin. Tatandaan mo na lang lagi na kung wala yung mga magulang mo yan, Kaloy, no? Si Kaloy, wala ka rin sa mundong ito. Oo, sabihin na natin hindi mo sila inutusan na ipanganak ka. Pero hindi rin naman sinadya ng mga magulang mo na ikaw magiging anak nila. 'Di ba? Napakasakit sa pakiramdam ng mga anak na katulad namin. Kami mahihirap kami pero mahal namin mga magulang namin. Ikaw nga maswerte ka at buhay pa yung mga magulang mo. Kami, wala na kami mga magulang. Nawala sila sa mundo na mahirap. Hanggang ngayon mahirap pa din kami. Kasi wala kaming kakayanan sa kakayanan na katulad mayroon ka. Pero kung kami lang pinagpala at binigyan kami ng Diyos ng ganyang kalaking kayamanan, hindi naman sa pagsasabi, hindi naman sa pagyayabang, pero uunahin namin yung pamilya namin. No? Girlfriend mo, nandyan lang naman girlfriend mo, hindi pa rin naman kayo kasal, hindi ko naman sinabing ibigay mo lahat sa pamilya mo yung pera mo. Yung pinupoint lang naman natin dito is, tulungan mo yung pamilya mo. Tulungan mo, paramdam mo sa kanilang mahal mo sila. Diba? Makipagbati ka na sa kanila. Kasi ang tatay mo hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin, nagko-commute pa din sa kabila ng ang laman yaman mo. Diba? Napakayaman mo na. Dapat pinapapahinga mo na sa pagtatrabaho yung mga magulang mo, lalo tigit yung nanay mo. Diba? O nakakadurog sa puso yung mga nakikita natin sa social media na talagang hanggang ngayon nahihirapan pa rin yung nanay mo. Naghihirap pa din sila sa pagtitinda sa live, no? Sa live selling, nagpupuyat. Bilib na bilib ako sa kapatid mo eh. Si Eldro, napakasipag, tinutulungan yung nanay mo. Yung pala yung nanay mo, medyo malabo na yung mata, 'di ba? Hindi na masyadong makapagbasa pagkagabi. 'Di ba? Yung ganun sa nakit salamin, mapasukatan mo lang salamin nanay mo. Kung ayaw mong pumunta sa bahay nyo dahil ayaw mo sila makita, siguro naman may ibang pamamaraan para makapaghatid ka ng tulong sa kanila, di ba? Makipagbati ka na sa kanila, Kaloy. Tatandaan mo lagi yung anak na suwail sa magulang. Darating ang panahon, gagawin din sa'yo ng mga anak mo. Kung ano ang ginawa mo sa magulang mo, babalik at babalik sa'yo yan. Ibabalik sa mga anak mo yan. Alam mo anong sasabihin ng mga anak mo sa'yo pagdating ng panahon? Ikaw nga, yung lola ko, yung nanay mo, ginaganon mo rin eh. Diba? Ikaw nga, ganun ka rin sa nanay mo. Israel ka din, diba? Gusto mo bang marinig sa mga anak mo yung mga ganong salita? Diba? Napakahirap. No? Ngayon kasi, tinatamasa mo yung kayamanan, milyon-milyonis mo dyan, hindi mo pa nararamdaman yung mga ganyan. Pero pag darating ang panahon, pag ang sinasabi nating karma,
Pag dumating siya na sabi nating karma, ewan ko lang Kaloy, no? Baka maalala mo yung mga magulang mo, baka maalala mo yung masasakit na salita na sinabi mo sa magulang mo. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo, huwag mong antayin na dumating ang panahon na pagsisisihan mo ang mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Pagsisihan mo, balang araw, lalo pag wala na yung mga magulang mo, doon ka magsisisi. Wala na ring pakinabang yan eh. Wala na ring kwenta. Hindi, pag hingi ka man ng sorry sa kanila, kung wala na sila, walang magagawa yan. Hindi na nila maririnig. Ngayon, habang buhay pa sila, iparinig mo sa kanila, paramdam mo sa kanila ang pagmamahal mo. Diba? At least buhay pa sila, mararamdaman pa nila, ay, mahal ako ng anak ko. Pagpatay na yan, ano pang mararamdaman nila? Hindi nila makakarinig eh. Kahit anong iyak mo pa dyan, wala ka nang magagawa doon. Abang buhay mong pagsisisihan yung mga ganyang pag-uugali. 'Di ba? So kung ako sa iyo, unahin mo muna yung pamilya mo. Ay, hindi ko sinabing pabayaan mo yung girlfriend mo na si Chloe San Jose. Pero ang ibig kong sabihin dito, ang pinupunto lang naman namin dito, alam kong hindi lang naman ako ang nagbibigay ng reaction dito tungkol sa ganitong pangyayari. Ang pinupoint lang naman namin dito, isa, na tulungan mo din yung pamilya mo, makipagbati ka na sa pamilya mo, makipag-ayos ka na sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo. 'Di ba? Bigyan mo naman ng pagpapahalaga yung magulang mo abang buhay pa sila. Wag puro luho ni Chloe San Jose. Hindi ko alam kung pera ba ni Chloe San Jose yung ginagamit niya or pera mo. Anyway, wala naman din akong pakialam doon. Pero sa halip sana nung nagdiriwang ka ng tagumpay o nung nanalo ka bilang two-timers gold medalist, mas masarap sa pakiramdam na yung kasama mo doon habang nagsiselebrate ka ay yung mga mahal sa buhay, ang yung mga magulang. 'Di ba? Masarap pakinggan pagka ganon, na yung mga mahal mo sa buhay, yung kasama mo habang nagdiriwang. Okay, kung nandyan din si Chloe San Jose habang nagdiriwang kayo, di mas maganda kasi kumpleto kayo, di ba? Kasi hindi naman parang awkward na nagsiselebrate ka, wala yung magulang mo. Yung kasama mo ay yung girlfriend mo. Pero nung dumating ka sa Pilipinas, nandun yung tatay mo, kumakaway-kaway sa'yo. May placard pa silang hawak na, akalo, yan dito yung tatay mo. Di ba? Kasi napanood natin yung video yun eh. So, last, na lang, Kaloy, no? Ito na lang masasabi ko sa'yo, parking words. Siguro, kung mapanood mo man ito, alam ko hindi mo naman ito mapapanood kasi kung malit na content creator lang ako, alam ko namang hindi mo ito mapapanood. Pero if ever mapanood mo or may magkwento sa'yo, sana ayusin mo na yung buhay mo, bumalik ka na sa hindi ko sinabing bumalik, I mean, makipagsundo ka na sa magulang mo, makipag-usap ka na sa mga magulang mo, humingi ka ng tawad personal sa magulang mo, yakapin mo, at iparamdam mo sa nanay at tatay mo, mga kapatid mo, na mahal mo sila habang hindi pa pantay ang kanilang mga paa. Dahil kapag pantay ng paa ng mga magulang mo, wala ka nang magagawa dyan. Kahit anong iyak mo pa dyan, kahit anong hingi pa ng tawa dyan, kapag pantay na yung paa ng mga magulang mo, hindi ka na maririnig. Habang buhay mo ng pagsisisihan yung mga kasalanan na yan. So, maraming salamat sa panonood, na sana po ay nakapagbigay tayo ng konting kasiyahan o konting kaalaman o reaksyon doon ka pangyayari sa buhay ni Carlos Yulo sa kanyang magulang. So, maraming salamat po, and please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!